Pagkagising, sigad agad. Ito ang mensahe na pinagbulay-bulayan natin last week. Ang ibig nating sabihin, pagkagising, sigad agad, manalangin agad pagkagising. Ginawa mo ba ito this week? Di ba? Naka 7 days na tayo. Ginawa mo ba na pagkagising, sigad agad? Bago ka bumaba ng kama, umusal ka na ng panalangin ng pasasalamat, pag-surrender at paghingi ng tulong sa Panginoon. Kung ginawa mo yon, nakailang araw ka na ganun ang ginawa mo. Yung bago ka pa pumunta sa banyo, hindi ka pa bumaba muna sa iyong kama, sa amin, keng papag, nung kapanahunan namin, nag-pray ka. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi natin pinag-uusapan yung daily morning devotion natin after nating pumunta sa banyo, after nating maghilamos. Ang pinag-uusapan natin yung bago pa maghilamos, bago bumaba sa kama, ay tayo'y nagpasalamat sa Panginoon. 1, 2, 3 minuto, 5 minuto, and then sinurrender natin ang araw na yon sa Panginoon. Lahat ng gumawa noon, this week, magsabing ako yon. Ilang beses po ninyo ginawa, yaon, no po, ilang beses out of 7 days. At dalangin ko po na i-perfect natin, pagigihan natin this week. Lahat ng gumawa na pagkagising, sigad agad, bago bumaba sa kama, talagang nagpasalamat na. 3, yung 3 major thanksgiving natin, sinabi natin sa Panginoon, ano po ang naging resulta nito? Kumusta po ang pakiramdam natin? Naging mas magaan ba? Naging mas masigla ba ang umaga at ang araw? No? Nawa, ito po ang ating ginawa para ito ay ating maranasan. No po, yung gusto natin na mas magaan, mas mapayapa, mas masaya, mas masiglang araw ay nakukuha in various way, but the major key is pagkadilat ng mata, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang mali, ano kasi yung mali? Pagkagising ay mali agad, yung aalisin yung di dun sa God, magiging go agad. Ito yung ginagawa ng marami. Pagkagising, go agad. Aalis na kaagad. Hindi muna pupunta kay God. Go na sila kaagad. Go na sa schedule, sa mga plano. Go na kaagad sa trabaho nang hindi pa nagpapasalamat kay Lord. Go na kaagad, iniisip ang problema. And then nagre-reklamo na ang hirap ng buhay. Go na agad sa pagkain. No po? Hindi pa nakapagpasalamat sa Lord. Kumakain na, nagpapaganda na, nagpapagwapo na, nasa exercise na. Walang mali sa mga bagay na ito. Pero pagka ito ang inuuna natin, mamimiss natin ang mas masayang araw, mas masayang buhay. Pagka go agad doon sa balita, no, kaagad balita, kaagad chismis, FB, cellphone, no, Messenger, Reels, YouTube at iba pa, napakahalaga na mapagtagumpayan natin ang mga distractions na ito. Many of them, if not all of them, ay maganda naman, pero hindi sila ang dapat mauna if we want the best day and the best years of our lives. Sana labanan natin ang 10 ito this week. Wala dyan yung reklamo agad, no? Number 4, reklamo agad. Pagkagising, sigad agad, manalangin agad. So natutuhan natin, ibig natin sabihin pagkagising sigad agad, magpasalamat agad sa Diyos. Amen? Pangalawa, surrender agad sa Diyos. Ipagkatiwala lahat sa Diyos. Lord, ikaw nang bahala sa akin sa umagang ito. Bago pa ako bumaba sa kamang ito, Lord, ikaw nang bahala sa lahat. Pangatlo, ibig sabihin, ilalagak natin ang mga kahilingan at sitwasyon natin sa Diyos. Lord, haharapin ko po ito, tulungan po niyo ako. And then, pwede na tayong magbanyo, and after a minute or 2, we go to our devotion, magbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tatayo. Yung mga madaling makatayo at madaling makaupo, hawakan natin ang Biblia. Kung kayo po'y nahihirapan, okay lang po na manatiling nakaupo. Ito po ang ating kapahayagan. Ito ang aking Biblia. Ito ang perpektong salita ng Diyos. Mamahalin ko ang aking Biblia. Ito ay aking matapat na babasahin, pakikinggan, pagbubulay-bulayan at isa sa buhay.
Pinaniniwalaan ko ang lahat ng nakasulat sa Biblia patungkol sa Diyos, sa aking sarili, sa tamang pamumuhay at sa aking misyon sa buhay. Ayon sa Biblia, ako nga'y pagpapala, matagumpay, mabunga at makadiyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Unang Kronika, chapter 4, verses 9 to 10. Unang Kronika, First Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. Ito yung chronology at mga pangalan lahat, no? Buhat chapter 1. But then, pagdating mo sa chapter 4, bigla kang magugulat sa dami-dami ng pangalang binabanggit doon, nag-pause doon sa verse 9. Ito po ang nakasulat sa First Chronicles chapter 4 verse 9. Now, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you will bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Sa Filipino, sabay-sabay po tayo. Go! Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez o Jabez, na sinasabi sapagkat pinanganak ko siya ng may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsabi, o ako na naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan, na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ko sa kasamaan upang wag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang kahilingan. Sabihin mo sa katabi mo, kung lalaki siya, Jabez; kung babae, Jabezo. Tatlo, bago ka makaupo, Jabez o Jabeza pala kung babae, Jabeza. Sige po, batiin yung katabi mo, Jabez, Jabeza. Makaupo na po pag kami nabati tayong tatlo. Opo, anong ipapanalangin natin? Si God, pagkagising si God, agad, mananalangin tayo agad. Ano yung pagpe-pray natin? Look at the life of Jabez. Si Jabez po, ang kahulugan ng pangalan niya, he makes sorrowful. He cause pain. Yun ang kahulugan ng Jabez. So, kabilang siya sa tribe of Judah. Hindi siya hari. Hindi rin siya propeta. Hindi rin po siya sikat na tao. Siya'y isang pangkaraniwang tao. Isinilang sa napakahirap na panahon, napakahirap na sitwasyon. At nung isilang si Jabez, ang nangyari po, nahirapan ng todo ang nanay niya. Hindi lang sa panganganak. Kaya ang tinawag sa kanya, Jabez, ibig sabihin, nagbibigay ng matinding kahirapan o matinding kahirapan. Yun yung kahulugan ng kanyang pangalan. Ngunit si Jabez, sa kabila na siya isang ordinaryong tao, hindi hari, hindi propeta, hindi siya mayaman, hindi siya marahil professional during that time, no po? At hindi rin siya pastor, hindi siya pare, pero siya po'y namuhay ng marangal. Kagalang-galang siya sa harapan ng Panginoong Diyos. Isang simpleng tao, pero nalugod ang Diyos kay Jabez. At ang naging susi po sa kanyang buhay ay yung kanyang pananalangin. Sabi mo sa katabi mo, pananalangin. Pananalangin. Ito talaga yung napakalaking susi na binigay ng Panginoon sa ating lahat. At maging kay Jabez, no po? Ano po ang pinanalangin ni Jabez? Makikita po natin yung panalangin ni Jabez at ito'y tinugon ng Panginoon. Kaya si Jabez ay naging blessed, blessing, victorious, fruitful, and godly. Ano kasi ang divine distinction natin? Blessed, blessing, victorious, fruitful, and godly. That is Jabez. Siya'y naging pinagpapala, siya'y naging pagpapala, siya'y naging matagumpay, naging mabunga ang kanyang buhay,
at siya'y isang makadiyos na tao. Nararapat na tingnan natin ang buhay ni Jabez because this is the design of God para sa akin at para sa ating lahat. In fact, si Jabez ay hindi hari, hindi siya propeta, hindi siya makapangyarihan, pangkaraniwang tao siya, pero tinamaan niya ang nais ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Na siya'y maging pinagpapala, siya'y maging pagpapala sa marami, siya'y maging matagumpay sa mga pagsubok, kahirapan, tukso, at siya'y maging mabunga, makapag-influensya, at siya'y makapamuhay ng isang makadiyos na pamumuhay. Ito po yung ating divine distinction. GBC, divine distinction. Maliit lang siya. No? Request ko next time, bro, sa ating masipag at magiting na media, lakihan natin yung divine distinction. Ibig sabihin po ng divine distinction, ito yung larawan ng buhay na gusto ng Panginoon sa bawat isa. Kasi nga, mahal na mahal niya tayo. Gusto niya pagpalain tayo, maging pagpapala tayo sa iba, and then maging matagumpay tayo sa anumang pakikibaka sa buhay. At tayo makapamunga ng magagandang bagay at makapamuhay tayo ng makadiyos ng pamumuhay. Yan ay si Jabez. Sabihin mo ulit sa katabi mo, Jabez. Pagka babae, ano kasi pangalan niya? Jabesa. Jabesa. Yung panalangin, yun ang naging susi kay Jabez. Ano ba yung panalangin gusto ng Diyos kaya kanyang pinagkakaloob? Yun po ang mensahe natin sa gabing ito at syempre bukas sa ating mga kapatid. Pagka Sunday 8 a.m. may worship service din po tayo. Ibang congregation yon. So pagka may kapamilya kayo, kaibigan, ka-cell group, hindi nakapanambahan ng Sabado, papuntahin po natin ng Sunday 8 a.m. Ano yung panalangin gusto ng Diyos? Kaya kanyang pinagkakaloob. Yung panalangin ni Jabez. Alam po ninyo, I found out po, binabasa ko yung panalangin ni Jabez, nandun siya sa loob ng Our Father, Ama namin, sa Matthew chapter 6. Yung pinag-pray ni Jabez, tinamaan yung prayer na tinuro ni Jesus, 100 of years bago pa ituro ng Panginoong Hesukristo. Ano po yung panalangin gusto ng Diyos? Number 1, yung panalangin galing sa taong matuwid. Panalangin galing sa taong marangal. Ito yung gustong-gusto ng Diyos. Kayo man po, di ba? Tumutulong tayo sa iba't ibang tao. Amen? May tinulungan po ba kayo this week? Na tao, kapamilya ba, dapat mayroon. Kasi Kristiyano po kayo. Kayo po'y lingkod ng Panginoon. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Pagka Kristiyano ka, kagaya ka ni Kristo, nagiging blessing ka sa iba. Ito po siya. Pagka tumutulong ka sa mga tao, merong masarap tulungan, merong hindi gaanong masarap tulungan. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo, magpakatotoo. Di ba? Mayroong mga taong ang gaan na tulungan, pero parang ang hirap, no? Si Lord, tuwang-tuwa siya na tulungan ang mararangal na tao, kalugod-lugod na tao sa kanyang harapan. Ang Diyos nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Okay po? Ang Diyos tumutulong sa mabuti at masama. Pero yung todo lubos na approval at blessing ng Diyos nandun sa mga kagaya ni Jabez. Ang sabi sa verse 9, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa mga kapatid niya. Napansin nyo, si Jabez po ang pinagpala ng lubos-lubos. Hindi yung mga kapatid niya. Bakit? Now, Jabez was more honorable than his brothers. Honorable siya because he honored God. And those who honor God will be honored by God, will be honored by God. Pagpapalain ng Diyos ang mga taong nagbibigay kaluguran sa Kanya. Siyempre,
Ikaw nga di ba? Ang Diyos pa kaya. Pagka nagbibigay ka ng kaluguran, karangalan sa Panginoon, rumaragasa talaga yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Pag ikaw ay inilarawan, ano kaya yung paglalarawang gagamitin? Ang sabi kasi dito, sa Filipino, ang sabi, Jabez, si Jabez o si Jabez ay higit na marangal. Kung papalitan natin yung Jabez ng Joel, ng Caesar, ng Anthony, ano kaya yung kadugtong? Mabait, guwapo, maganda, matulungin, mabuting tao. Ito yung nilalakaran natin. Magiging masungit ba tayo, suplada, o mabait, mabuting tao? Magiging maramot ba tayo, o magiging matulungin na tao? Hindi lang si Jabez ang nilalarawan sa langit. Tayong lahat ay may larawan sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, di ba, tingnan mo ang anak kong si Job. Walang kagaya yan kung maging tapat sa akin. The eyes of the Lord roams to and fro. Tinitingnan niya ang kanyang mga nilalang. At nawa, pagka napadako, kay Bro Percy, kay Brother Rad, kay Salmea sa aking bunso, ang sasabihin ay si Salmea ay isang marangal na tao. Si Rad ay isang honorable man. Isang kagalang-galang na tao si Aaron. Remember, Jabez is an ordinary person. Pero naging marangal, kagalang-galang, kalugod-lugod siya sa harapan ng Panginoon. Sabihin natin, sana all! Ang dami nating sana all, but this is the real sana all. Na ako na nilalang ay maging kalugod-lugod sa lumalang sa akin. That when the Lord look upon me and look upon you, matutuwa ang Diyos. That you are a honorable person before God. Pastor, ordinaryong tao lang po ako, si Jabez din. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Malinaw yon sa James chapter 5 verse 16. Kaya the prophet, di ba, nag-pray na wag umulan, hindi umulan ng 3.5 years. And then nag-pray na umulan kaagad at tumubo ang mga halaman na munga, ang mga crops. Bakit? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. You want miracles upon miracles, answered prayer upon answered prayers, learn to live a righteous life. Good news, lahat tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. Yun ang pinangaral kanina ni Bro Justin, ang ating youth director. No po? Na ang Panginoong Diyos pinatawad tayo, nilinis tayo, therefore, malinis sa harapan ng Panginoong Diyos. Huwag na nating dumihan ulit ang nilinis na ng Panginoon. Salamat, positionally in Jesus, we are made holy. We are righteous because of the blood of Jesus. But the Lord is telling us, you have to be holy for I am holy. Sa Panginoon galing yon. Ang mga lingkod niya dapat mamuhay ng matuwid, ng marangal. Dahil ang lumalang sa atin ay matuwid. Siya ay banal. Sana all. Sana ito ang panggigilan natin. Maging kagaya tayo ni Jabez, ni Job, na pinagmalaki ng Panginoong Diyos.
mismong ang Diyos. Ito yung panalangin gustong-gusto ng Panginoon at Kanyang tinutugon. Panalangin ng isang taong marangal, matuwid sa mundong ito na grabe na, po, yung karumihan, yung kasalanan. The Lord is looking for Jabez, for Jabezes. Sa gitna ng nagpapasasa sa kasakiman, sa kalaswaan, nagpapasasa sa iba't ibang mga kasalanan, pagnanakaw, pagsisinungaling, panloloko, pananakit ng kapwa, kasalanang sexual na gahanap ang Panginoon ng mga Jabez. And you can be that person. Pastor, nagkasala po ako. Pinatawad ako, nagkasala ako. Then magsisi tayo. Magsisi tayo at iwan ang kasalanang yon kung totoo tayong nagsisi. Pasensya na po, it is not convincing na sinasabi nating nagsisi tayo, pero binabalik-balikan natin at nakatira tayo sa kasalanang sinabi nating pinagsisihan natin. That is a big lie. Kasinungalingan yon. Pwede nating lokohin ang kapwa natin, pero hindi ang Diyos. Pero oras na magsisi ang pinapaging banal, maaasahan natin ang paglilinis ng Panginoon. And then babalikan natin yon. Hindi naman tayo baboy na matapos nilinis ng Panginoon, babalik dun sa putikan. Hindi naman tayo aso na matapos sinuka ang isang bagay, kakaining muli. Ikaw ay nilalang ng Diyos. Ikaw ang pinakaspesyal na nilalang ng Diyos. May kakayahan sa tulong ng Panginoon na lumakad sa kabanalan. Kung sakaling tayo'y nagkasala, nakibaka tayo pero nagkasala tayo, ang sabi sa 1 John 2:1, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag magkasala. The first goal is huwag magkasala. Yun yung pakikibaka natin. Huwag yung malayo pang demonyo, bumibigay na tayo. No, yung pagpuros tayong kasalanan. Nagtatampisaw tayo sa kasalanan. Natutulog sa kasalanan, gumigising sa kasalanan. Ayaw ng Diyos yun, bro. Ayaw ng banal na Diyos ang tayo'y nabubuhay sa kasalanan. Kailangan nakikibaka tayo araw-araw sa tukso. At kailangan managumpay tayo sa tulong ng Panginoon. At kung sakaling masingitan tayo, ang sabi dito, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kahit gaano kadumi ang isang baboy. Mayroong mga nagpepet na po ng baboy. Kasama nilang matulog. Yun na ang pet nila, hindi aso. Kasi nalilinis po ang baboy. Huwag lang bumalik muli. Ketang kanyo, ketang dinat, ketang mabulok, ketang makapa, nyukang bage-bage. Mahal tayo ng Panginoon, kaya nire-remind niya tayo. Because one of these days, haharap tayo sa Panginoon. Today, death anniversary po ng tatay ko ngayon. Si Tatay Esting. Sa araw na ito, how many years ago? 10 years ago, hindi nagising si tatay.
One of these days, we will all die. But are we ready to face our Creator? Kaya may mensaheng ganito kasi gusto ng Panginoon tulungan tayo na makaharap sa Kanya malinis, na pagtagumpayan ang mga kasalanang pilit na inaalipin tayo. Patatawarin, lilinisin tayo ng Panginoon. And so when we pray, may dangal, merong kalinisan para dinggin at bigyan ng katugunan ng Panginoon ang ating panalangin. Ano pa yung panalangin gusto ng Panginoon? Pwera doon sa panalangin galing sa marangal na tao. Pangalawa, panalangin puno ng pananampalataya sa Diyos. Alam na natin ito. Lubhang mahalaga that we pray with much faith. Yung may boldness to come to Him, to God as if He is our Father, because He is our Father. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 6, verse 9, verse 8, this is how you should pray, Our Father, igpami, Ama namin. Si Jabez, hindi niya narinig ang turong yon ng Panginoong Jesucristo because he lived centuries before Jesus Christ. Pero alam niya yung dynamics. Kaya niyang lumapit ng very bold, very courageous, with much faith sa Panginoon. Ang sabi niya, ang sabi doon sa verse 10, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel. Ang Diyos po natin ay ang Diyos ng Israel. Kaya huwag po niyong babastusin lalabanan ng Israel. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news at sa mga nagkakalat ng pangit na balita laban sa Israel. Maawa kayo sa sarili nyo, maawa kayo sa pamilya nyo. Because those who curse Israel will be cursed. Those who bless Israel will be blessed. Tumatawag tayo sa Diyos ng Israel. Kay Yahweh, sa Panginoong Jesucristo na isinilang lumaki, nagturo, naghimala, namatay, nilibing, muling nabuhay sa Israel. At siya'y babalik one of these days sa Israel. Hindi sa Pilipinas. We call upon the God of Israel. At si Jabez, sabi niya, ito yung prayer niya, O ako naway iyong pagpalain. Napaka-bold niya. Mahirap na tao, pangkaraniwang tao, but he had that faith, the boldness, the courage to come to the Almighty God at sabihin, Bless me, Lord! Bless me, Lord! He have that confidence. Mahirap, pangalan pa lang, wala na siyang pag-asa. Pero alam niya, may pag-asa siya dahil may Diyos ng Israel, Diyos ng buong sangkatauhan. Si Yahweh. Kaya sabi niya, ako'y inyong pagpalain. Kahit anong sabihin pa ng tao, kahit anong nakaraan ko, kahit anong kasalukuyan ko, kahit anong pangalan ko pa, kaya mo kong pagpalain. Amen? Ganoon kalaki ang faith ng taong ito. Hindi niya sinabing, Our Father, but he looks at God as his loving Father. Sabi niya, ako yung pagpalain at palawakin ng aking nasasakupan ng iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ko sa kasamaan upang huwag akong maghirap at pinagkaloob ng Diyos sa Kanya ang Kanyang hiniling. The purpose of this message, mga kapatid, kagaya po ng sabi ko, 30 years na po ako sa church na ito. Magbuhat magsimula po. I love all of you. The reason kung bakit po pinipreach ang pagsisisi, ang pagpapakumbaba sa Panginoon, kasi mahal namin kayong lahat. Kasi oras na nagpakumbaba, nagsisi tayo sa Panginoon,
lilinisin niya tayo, and then we can come boldly to Him at didinggin niya ang ating mga panalangin. Ang sabi po sa Matthew chapter 21 verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Hindi ako nagsabi noon, si Lord. Sa akin mahirap ipangaral yun. Lord, ba't naman ganon? Bakit ganoon ka general? Ganoon ka generous, ka powerful, ka loving ang Panginoong Diyos. Sabi niya sa Filipino, ano manghingin ninyo sa panalangin? Sa panalangin po. Kaya ang mundong ito, teaching us not to pray. Kasi alam ng mundong ito at ng demonyo na sa panalangin, dun dadaloy ang mga himala natin. Ang breakthroughs natin, ang milestones natin. Kaya huwag kayong pumayag na maging tamad kayo sa pananalangin, mga kapatid. Kasi ito yung pangako ng Panginoon na manghingin ninyo sa panalangin. Hindi sa text, hindi sa Netflix, hindi sa trabaho, hindi sa overtime. Sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Pastor, ako nagpe-pray po ako 1 oras. Pumupunta ako dito. Praise the Lord. Pero alam niyo, ang pangako ng Panginoon, tatanggap yung nananalangin ng nananalig. May pananampalataya. It's not prayer per se, but the prayer full of faith. Puno ng pananampalataya. Kaya mo bang manampalataya sa mabuti, mapagmahal, maawaing Diyos? Siyempre. Kung hihingi din tayo, maniwala na tayo. Manampalataya na tayo. Even ako, binobombard, may hinihingi ako sa Panginoon ngayon eh. Pero parang, imposible, mahirap. Ganun pala yun, ganun yun. But when we pray, walang imposible, walang mahirap. Amen? Siguraduhin nating tama, mabuti ang panalangin natin, tama ang motibo natin, gagamitin natin sa kabutihan. Tumingin ka sa buhay at paligid mo, makikita mo ang maraming himala na dati imposibleng mangyari, pero nandito na ngayon. Saan ang GBC dati? Sa kubo. Walang lupa, walang kapilya. Ilan ang miyembro? 10. 12. Look at us now. May Blessedville, Phase 1, Phase 2. Meron pang padating na Phase 3. Bakit? Yung tingin natin imposible sa Lord ay posible. Merong school. Merong napakagandang Hope Center. Look at yourself. Nakatapos ka ng pag-aaral. Imposible yan dati. Pero nandyan na ngayon. Pastor, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero maayos ang buhay mo. Imposible yon sa hindi nakapag-aral. Pero umayos, sumagana, sumulong ang buhay mo. Kasi kay Lord, walang imposible. Tingin tayo sa loob ng bahay natin. Makakakita ka ng maraming bagay na wala dati. Na dati ay imposibleng magkaroon ng ganon. Pero ngayon, meron na. Tingin ka sa salamin. Pagbulay-bulayan mo, magbalik tanaw ka. Yung mga meron ka ngayon, imposible dati na magkaroon ka. Pero dahil sa makapangyarihan, mabuting Diyos, pinagkaloob niya. Ano ang dahilan ngayon na mag-doubt tayo sa kapangyarihan, sa kabutihan ng Panginoon? Ngayon pa, ang layo na ng narating nyo, ang dami nyo ng breakthroughs, ngayon pa tayo mag-aalinlangan sa Panginoon. Hindi. Tahawak kamay mo na nga
ang bumasted sa'yo dati. Di ba? Ayaw kang tanggapin, pero tinanggap ka. Asawa mo na ngayon, may anak na kayo ngayon. Ang dami nyo nang naranasan ngayon ka pa ba mag-aalinlangan sa Panginoon? Pangatlo, na panalangin gustong-gusto ng Panginoon, kaya niya tinutugon, hindi lang panalangin ng taong marangal, matuwid, kundi panalangin may pananampalataya, malaking pananampalataya. Pangatlo, panalangin ang inihingi ay hindi puro pagpapala. Na-master kasi natin ng puro pagpapala. Lord, bless me! Period. Hindi po period yung kay Jabez. Kahit po yung Our Father, give us this day our daily bread and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hindi pwede na gusto nating malugod ang Lord sa atin, puro pagpapala ang laman ng ating prayers. Lord, bless po niyo ako ng ganito, ng ganito, ng ganito, ng ganito, ng ganito. Panginoon, 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 puro Panginoon. Mga physical na mga bagay. Panalangin, kinalulugdan ng Lord, ay yung panalangin ang hinihingi, hindi puro pagpapala. Anong hihingin natin? Number one, syempre, pagpapala. Amen? Amen? Humingi pa lang ako kanina. Pero hindi tayo dapat mahinto doon. Ano ang panalangin ni Jabez? At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsabi, O ako naway iyong pagpalain. Tama o period? Bro, Filipino, tama o period? O ako naway iyong pagpalain. Bro, pakibalik. Thank you, anak. Thank you. Kasi hindi siya bro pala, no? Sister. Sis, thank you sa media team natin. Palakpakan natin ang media team natin. Mahirap kung sundin si Pastor Joel. No? At dahil mabilis, minsan, halo-halo, no? Bakit natin ginagawang period? Lord, bless me, bless me. Pera po, bahay, kotse, pang tuition, pang pelco, pang ano. Pera, bahay, pera, period. Hindi naman po siya period. Kahit tingnan po natin ang Our Father. Ang sabi niya, at palawakin ng aking nasasakupan na ang inyong kamay ay sumaakin. At ingatan mo ko sa kasamaan upang wag akong maghirap. Akala natin nagpapahirap lang yung kulang ka ng pera. Nakakalimutan natin ang kasalanan ang todong nagpapahirap sa tao at sa pamilya. Alam yun ni Jabez, kaya ang hiling ni Jabez, hindi lang pera, hindi lang blessing, kundi mapagtagumpayan ang kasamaan, ang kasalanan. Humingi tayo ng pagpapala, pero wag po tayong huminto doon. Tingnan po ninyo ang Our Father. This then is how you should pray. Our Father in heaven. Give us this day our daily bread, period. Hindi po hindi Sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dun pa lang, give us today our daily bread. And then di natapos doon. Sabi niya, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Bigyan po nyo kami ng pagkain araw-araw. We ask for blessing, pero hindi tayo nag-i-stop doon. Hihingi tayo ng pagpapala, hihingi din tayo ng mga bagay para makapaglingkod sa Diyos. Para maging pagpapala sa iba. Lord, bless me and make me a blessing. Look at the prayer of Jabez. At palawakin. Ako naway yung pagpalain. Period. Hindi siya period, kama, di ba?
Ano yung ibig niyang sabihin at palawakin ang aking nasasakupan? Pastor, lupa, gusto niya ng maraming lupa. Bro, nandun na yun sa una, ako yung pagpalain. Extend my territory, lupa, siguro nga lupa, but it's not about the blessing this time. It's about the influence. It's about the opportunity to be a blessing to others. Give me influence. Give me authority. Palawakin po ninyo ako. That I may help others. That I may further your kingdom. Extend my territory, Lord, for your kingdom. Pastor, ba't alam mo yun? Kasi nga po, si Jabez ay isang marangal na tao. Hindi siya makasariling tao. Hindi siya sakim na puro gusto niya sa kanya. Extend my territory. Kahit kayo po, pagka dumami kayo, you want to share to others. You want to help others. Kaya pinaghiwalay, blessing, palawakin ang aking nasasakupan. So we ask the Lord, Lord, gusto ko pong makapaglingkod sa inyo. Gusto ko pong makapag-influence ng iba, makatulong sa iba, sa aking pamilya, sa aking kapwa-tao. Extend my territory, extend my influence. Gagamitin ko to sa tama. Gagamitin ko ito sa mabuti. Gagamitin ko ito para sa iyong kaharian. Jabez want influence and authority for his earnest desire to serve and honor God. Gusto kasi niyang i-honor ang Diyos, kaya honorable siya. Kaya napapapurihan ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya kalugod-lugod siya sa Diyos. Kasi hindi lang gusto niyang pinagpapala, gusto niyang maging pagpapala sa iba. Extend my territory. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lord, maganap ang kalooban niyo, yung kaharian ninyo. Hindi lang pinagpapala, kundi maging pagpapala. Are you praying for that? Lord, bless me. Gusto pong maging blessing. Extend my territory, gusto ko pong magpaaral ng 2-3 anak. Gusto ko pong tulungan ng kapatid ko, gusto kong tulungan ng nanay ko. Lord, extend my territory po. Tutulong po ako doon sa mga hirap sa buhay. Yung mga inaapi ng mga buhaya, sabi nila, kawawa naman po sila. Hindi naman pwedeng puro lang tayo sigaw ng buhaya. Buhaya, dapat tumulong tayo. Dapat may gawin tayo. Amen? Hindi pwedeng galit lang tayo. Dapat gumawa tayo ng mabuti. Yung mga pinapahirapan ng mga buhaya ng ating sosyudad, somebody has to help them. Lord, payamanin mo ko, tutulungan ko ang mga taong ito na inapi ng ibang mga tao. Do you have that kind of prayer? Lord, yung nadadaanan ko po, Panginoon, ang daming nangangailangan. I-bless pa po niyo ako ng todo. Tutulong po ako sa iba. Isusulong ko ang inyong kaharian. Lord, bigyan mo ko ng bahay, gagamitin ko yon para magkaroon ng cell group. Bigyan mo ko ng kotse, ipagsusundo ko yon ng mga taong lalapit sa iyo. Palawakin mo ang teritoryo ko, Lord. Makapasa ako ng board exam, Lord, gagamitin ko ang aking pagiging professional sa pagtulong sa kapwa. Lord, gawin mo akong cell leader. Extend my territory, Lord. I want to influence 3, 4, 5 na makalapit sa inyo. Gusto ko silang alagaan. Is that your prayer? Or, ayoko na, Lord, pagod na ako. Bless mo na lang ako. Don't extend my territory anymore. Doon sa prayer box po natin, nagsusulat ng prayer request. I'm so blessed makita ang isang prayer. Sabi niya, nung prayer request niya, makumpleto nawa po ang 12 disciples ko. Sino ang nananalangin pang ganon? Lord, gamitin mo ko para ma-extend
yung territory ko, ilapit ko sa iyo yung mga tao. Mag-aalaga po ako ng isa, dalawa. I-disciple ko po sila. Pangatlo, hindi lang humihingi ng pagpapala, hindi lang humihingi na maging pagpapala sa iba, makapaglingkod sa Diyos, maging pagpapala sa iba, kundi humihingi ng presensya at paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Ano pong prayer ni Jabez? Sabi niya, "O ako naway iyong pagpalain, palawagin ang aking nasasakupan, ang iyong kamay ay sumaakin." Touch me not, Lord. Huwag mo akong pakialaman. Gusto ko, gawin ko ang gusto ko. Yung masarap sa laman. Yung nakakayaman. Yung nakakasikat kahit masama. Huwag mo akong pakialaman, Lord. Nagsisimba lang ako. Huwag mong hawakan ang buhay ko. That is a wrong prayer. Pastor, walang nagpipray sa atin ng ganon. But sometimes we act that way. Touch me not, Lord. But Jabez's prayer is, touch me, Lord. Sumaakin ang iyong kamay. Sumaakin ang iyong kamay. Maghari kayo sa buhay ko. Masunod po kayo sa buhay ko. And that is the very prayer na tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Your will be done here on earth, here in my life, in my family. Not my will, Lord, sabi ni Jesus sa Ama, but your will be done. Sumaakit ang iyong kamay, ang iyong maluwalhating presensya, ang iyong paghahari, O Diyos, sa aking buhay. Nawa, ito ang maging laman ng ating panalangin pagkagising sigad-agad. Nawa, prayer natin ng verse 10 ng Matthew 6, naway magsimula na ang inyong paghahari. Masunod ang inyong kalooban dito, sa pamilya ko, sa kabuhayan ko, sa negosyo ko, sa mga hobbies ko, sa lahat-lahat sa akin. Lord, kailangan ko inyong kamay. Hindi kayo istorbo. Hindi kayo pakialamero. Kayo ang may-ari at kayo ang hari ng buhay ko. Kayo ang masusunod. May karapatan kayo sa lahat-lahat sa aking buhay. Sa ating pagtayo, panalangin na gustong-gusto ng Diyos at dinidinig niya. Panalangin mula sa marangal, kagalang-galang na tao. Panalangin puno ng pananampalataya. Panalangin hindi lang pagpapala ang hinihingi, kundi inihingi din na maging pagpapala sa iba. Magari ang Diyos sa kanyang buhay. Meron kang nais sabihin sa Panginoon, marahil gusto mo magpasalamat sa Panginoon, tama yung buhay, takbo ng buhay mo. Marahil gusto mo humingi ng tawad sa Panginoon, Lord, patawad po na mali ako. Marahil nais mo sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Gusto ko ng ganyang panalangin, gusto ko ng ganyang buhay. Hindi lang pinagpapala, kundi pagpapala sa iba. Nagahari kayo sa buhay ko, nagiging makadiyos ako. If you are that person, naisitangan niya yahan dito sa harapan, kaya mong iakbang ang iyong paa. Yung mga nauna po, pakalapit tamo po, pakalapit natin para makalapit yung iba. Yung hindi kasya, labas lang po kayo sa inyong upuan kahit sa aisle lang, isang kamay sa dibdib, isang kamay nakataas sa Panginoon. Begin praying, igpa, kakong malugod na igpa, kakong malugod na igpa. Bisa ko pong maging marangal, bisa ko pong maging mayapatao, bisa ko po Ginoo, mapunong faith kaya kayo, mumanyad blessing, nung alibang maging blessing sa iba, at maghari kayo sa buhay ko. If that is your prayer, sabihin sa Panginoon, meron kang gustong hingi ng kapatawaran, Lord, patawad, puro blessing ang hingi ko sa inyo. Patawad po, patawad po.